Mga kababayan, magandang hapon po ng Webes. Meron po tayong urgent na update sa lagay ho ng ating panahon. Ang habagat po ay muli hong lumalakas ngayon at nararamdaman po sa kanlurang bahagi ho ng Luzon at ng Visayas. Samantalang ang tropical storm Nangka naman ay pa-eastward ang direksyon papalayo ho sa ating Philippine Area of Responsibility. Pero hinahatak naman po niya ang hanging habagat na siya naman po nagkakaroon ng paglakas sa mga oras po na ito. Aalamin ho natin lahat ng mga detalye pero pa-like and share po ng ating update para mas marami ho ang makapanood. Gayunpaman sa area pa rin po ng Metro Manila, eto po kitang-kita naman natin yung mga ulap sa nalalabing bahagi po ng Ilocos Region, sa may Benguet, sa may Abra, kasama po ang Calabarzon, Zambales, ang ilang bahagi po ng Bataan, ang Tarlac, Pampanga, Nueva Ecija, ang Bulacan, kasama po ang Marinduque, Occidental Mindoro at Oriental Mindoro. Sa kasalukuyan ho ay nakakaranas po yung mga lugar na yan ng cloudy skies with scattered rains and madalas po nagkakaroon din ng mga thunderstorms lalo po sa hapon dahil po sa hanging habagat o southwest monsoon. Tulad po na aking sinabi, itong habagat po ay nagkakaroon naman po ng paghihina at hindi na po siya kasing lakas nung mga nakaraang nag-intensify ito o nasa enhanced na habagat pa po siya. Pero ang nangyayari po sa sitwasyon natin ngayon, ito nga pong tropical storm Nangka na nasa labas po ng ating par ay hinahatak po ang habagat kaya nagkakaroon ulit ito ng unti-unting paglakas. So ang mangyayari dito, pwedeng mas matagalan pang epekto ng habagat sa kanlurang bahagi ho ng ating bansa na dapat ho sana ay hihina na po ng hihina. Sa parte naman po ng Visayas, Eastern Visayas, nalalabing bahagi ho ng Mindanao ay apektado naman po ng tinatawag natin na localized thunderstorms at kung mapapansin ho ninyo mga thunderstorms natin, bandang hapon ho hanggang sa gabi ho yan nagpapaulan. Maging alerto pa rin po tayo dahil hanggang ngayon inaantabayanan pa rin natin itong habagat na siya po nagpapaulan sa kanlurang bahagi ho ng ating bansa. Meron pa rin po tayong yellow warning ngayon mga kababayan na nakataas po diyan nga po sa area ng Zambales, Bataan at Occidental Mindoro na meron pong 50 to 100 millimeters na dami ho ng mga pag-uulan. Ngayon naman po, sa inilabas ho ng Pag-asa na tinatawag po natin na tropical cyclone threat potential, bukod po dito sa tropical storm Nangka, dito po sa area na yan, sa may bandang silangan po ng extreme northern Luzon, ay may nakikita po tayong mga kumpul ng kaulapan. And doon po sa tinatawag na tropical cyclone threat potential, nakikita po na ito ay madedevelop bilang low pressure area na katamtaman o medium chance ang tsansa para maging tropical depression o mahinang bagyo. Sa pagitan naman po ng August 19 hanggang sa 25, ito po yung mga huling week na po ng August, nakikitang papasok yan sa ating par bilang medium chance o katamtaman po na low pressure area. Bagamat yung mga LPA o sama ng panahon na ating nakikita pwedeng makaapekto po dito sa habagat, kinakailangan pa rin natin na antabayanan yung posibilidad na may ma-develop po na bagyo sa mga susunod po na mga araw o mga linggo. Ito ho, huwag kayong malito dahil nga po ito tinatawag natin na tropical storm Nangka international name. Kapag merong bagyo na nabuo sa ating Philippine Area of Responsibility, tatawagin ho yung bagyong Neneng. Sa kasalukuyan, wala pa naman tayong bagyo, habagat pa rin po o southwest monsoon ang nakakaapekto ngayon. Ito po, ang habagat po normally, meron po yung hangin na nagtataglay lamang po sa 35 to 55 kilometers per hour. Pero kapag ito nagkaroon ng pagbugso, yung biglang lakas ng hangin, ito po ay umaabot sa 62 to 88 kilometers per hour. Ang bugso ng habagat ay mas malakas pa po sa signal number 1 na category po ng bagyo. Tandaan ho nating mabuti yan. At ito pong habagat ay yung hangin na nanggagaling o yung malakas na hangin na nanggagaling po dito nga po sa West Philippine Sea o Indian Ocean. Kaya kung mapapansin ho ninyo, parte o kanlurang bahagi ng Luzon at Visayas ang naapektuhan nito. Ito po, marami nagtatanong sa atin kung yung susunod ba na bagyo ay magiging malakas o magiging typhoon o super typhoon. Doon po sa advanced weather system and forecast na ating pong ginagamit, hindi naman nakikita kung ito pong kumpul na kaulapan na yan. Ito po, area po na yan, ay pagka-develop bilang bagyo ay hindi po magiging malakas, magiging typhoon o super typhoon. Ang mangyayari ho kasi, ang habagat ang ating pinapangambahan dito. Once ho kasi na mas mapaaga ang development nito nga pong banta ng sama ng panahon, banta ng bagyo na manggagaling dito sa silangan po ng extreme northern Luzon, pwedeng mas madali pa ang paghina ng habagat o pagkawala. Magtutuloy-tuloy pa yan. Pwede, pinaka-worst natin, lumagpas pa yan sa katapusan po ng August.
August. Dahil nga po sa estimated natin is hanggang 3rd week lamang ito ng August, doon po sa ating data na ginagamit. Pero eto nga po, like ko sinasabi, depende po ang habagat kung kailan mawawala kapag walang bagyo na pumasok sa ating PAR o Philippine Area of Responsibility sa loob po ng 5 hanggang 7 araw. Sa pagitan po ng mga araw na yon, no, kapag walang bagyong pumasok o kahit LPA, hihina ng hihina ang habagat. And then, mangyayari yung tinatawag ho natin na monsoon break o yung pansamantalang paghina o pagkawala ho ng habagat. O ulitin ko, yung tropical storm Nangka na nasa labas ng ating bansa, walang direktang epekto sa anumang bahagi ho ng ating bansa. Pero yung hanging habagat ay nagkakaroon ng connection dito o connected po doon sa tropical storm Nangka, kaya nagkakaroon po ng paglakas kasi marami naguguluhan. Bakit daw biglang lumalakas yung habagat? Wala naman daw bagyo sa loob ng PAR. Yes, wala namang bagyo pero meron ho kasi dito sa may bandang silangan. Connected kasi yung mga hangin na yan, no? Napakalawak po yan. Nagkakaroon ng o sirkulasyon yung etong tropical storm Nangka at etong habagat po sa kanlurang bahagi ho ng ating bansa. Ulitin ko, pangunahing weather system pa rin natin ay eto nga pong habagat o southwest monsoon. Ang pangalawa po ay localized thunderstorms naman sa parteng Visayas at Mindanao. Yan muna ang short update natin sa lagay ng ating panahon. Maraming salamat and huwag niyong kalimutan i-like at i-share ang ating update. Sa madaling araw meron tayong update. Ako pong muli si Kuya Francis. Maraming salamat sa inyong patuloy ho na pagsuporta.